Marahil mag-aalinlangan ka sa aking sasabihin, subalit ang katotohanan ay payak. Ang dahilan kung bakit wala ka pa ring perang ninanais ay walang kinalaman sa ekonomiya, sa iyong amo, sa gobyerno, o sa iyong edukasyon. Sa totoo lang, ang tunay na kalaban ay nasa loob mo, nagtatago, tahimik na kumikilos araw-araw nang hindi mo namamalayan, at sinisira ang iyong pananalapi. Tinutukoy ko ang isang bagay na halos walang nakaunawa ng lubos, ngunit ito ang kumokontrol sa iyong buong buhay, ang iyong paradigma. Alam mo ba yung pakiramdam na walang tigil sa pagtatrabaho, subalit walang natitira sa dulo ng buwan? O yung takot na pumipigil sa tuwing isipin mong mag-invest, magpalit ng trabaho, o magsimula ng negosyo? At mas malala, yung boses sa loob na laging nagsasabing, hindi ito para sa iyo, hindi ka magkakaroon ng tunay na pera. Alam ko ang boses na yan, sumigaw na yan sa aking isipan sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay sa pagtatangkang lutasin ang problema ng kawalan ng pera sa pamamagitan ng pagtingin sa maling lugar. Naniniwala sila na ang may sala ay ang mababang sweldo, ang hindi makatarungang gobyerno, ang kawalan ng oportunidad, at ang ilan ay naiisip pa na isinilang sila na may isang uri ng sumpa sa pananalapi. Subalit ang totoo ay ang tunay na problema ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob. Palaging isang usapin ng paradigma. Sa loob ng maraming taon, nahulog din ako sa bitag na yon. Sinubukan ko ang lahat, naghanap ako ng 2, 3 trabaho, tinanggap ko ang mga overtime, isinakripisyo ko ang aking mga katapusan ng linggo, mga pista opisyal, ginawa ko ang lahat ng ito sa pag-aakalang ang pera ay lilitaw sa wakas. Subalit gaano man ako magsikap, ang mga resulta ay pareho pa rin. Ang mga bayarin ay patuloy na nagtitipon, ang pera ay hindi sapat, at ang pagkabigo ay lalo lamang nadagdagan. Dito ko napagtanto ang isang bagay, habang patuloy kong sinusubukang baguhin lamang ang mga resulta, nang hindi binabago ang sanhi, walang magbabago. At alam mo ba kung ano ang sanhi? Ang aking paradigma. Ang hindi nakikitang mental na programa na nagpapanatili sa akin na nakakulong sa isang pattern ng kakulangan sa pananalapi. Isang uri ng otomatikong piloto na nagpapasya para sa akin kung magkano ang maaari kong kitain, gastusin, at kung magkano ang dapat kong itabi. Ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong inaakala. Ilang beses mo nang nasabi ang mga pangungusap tulad ng hindi namumunga ng pera ang puno, upang kumita ng pera kailangan mong maghirap, o yumayaman lamang ang mayayaman dahil pinagsasamantalahan nila ang iba. Ang mga pangungusap na ito ay tila hindi nakakapinsala, subalit ang mga ito ay tulad ng mga binhi ng kakulangan na nakatanim sa ating isipan. At ang pinakamasama sa lahat ay kahit nabigyan ka ng buhay ng pagkakataong kumita ng higit pa, kung hindi magbabago ang iyong paradigma sa pananalapi, sinasabotahe mo ang lahat. Makakatanggap ka ng pagtaas ng sweldo, at biglang lilitaw ang mga bagong gastusin. Makakatanggap ka ng hindi inaasahang pera, at agad na lilitaw ang problema sa kotse, isang emergency bill, isang utang na hindi mo na maalala. Hindi ito pagkakataon lamang, ito ay mental na programa. Mayroong isang panahon, bago ako nagsimulang magturo tungkol dito, na nagtatrabaho ako bilang isang bombero sa Toronto. Mayroon akong isang takdang sweldo, na walang malaking pag-asa ng paglago. Subalit nakikita ko pa rin ang aking mga kasamahan sa trabaho na kumikita ng parehong halaga ng aking sweldo na nakakapag-ipon, nakakapag-invest, habang halos hindi ko kayang bayaran ang upa. Alam mo ba kung bakit? Dahil iba ang kanilang paradigma. Naniniwala silang karapat-dapat silang umunlad, ako hindi. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na pagtatanto na mayroon ako sa buhay. Ang tumingin sa salamin at mapagtanto na ang aking pinakamalaking kaaway ay ako mismo. Na ang kwento na sinasabi ko sa aking sarili, tungkol sa pagiging mahirap, tungkol sa kawalan ng swerte, ay isang dahilan lamang upang hindi harapin ang katotohanan. Ang aking subconscious ay sinasabotahe ang bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa kasaganaan. Alam ko na mahirap tanggapin ito. Marahil ay nakikinig ka sa akin ngayon at nag-iisip, Bob, hindi mo naintindihan, iba ang sitwasyon ko, may mga anak ako, may mga utang, tumaas ang halaga ng pamumuhay. Subalit naintindihan ko. Nandyan na ako. Alam ko ang bigat ng paggising sa madaling araw na nag-aalala tungkol sa upa sa susunod na buwan. Alam ko kung ano ang pagpili sa pagitan ng pagbabayad ng kuryente o pagbili ng pagkain. Alam ko rin na mayroong isang paraan. At nagsisimula ito sa loob ng iyong isipan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay itigil ang pagtingin sa labas at magsimulang tumingin sa loob. Pagmasdan ang iyong otomatikong mga kaisipan tungkol sa pera.
Itala ang mga paniniwala na dala mo mula pagkabata. Tanungin ang iyong sarili, saan nanggaling ang ideyang ito na hindi ako karapat-dapat magkaroon ng pera? Dahil maniwala ka, karapat-dapat ka. Lahat tayo ay karapat-dapat. Mayroong mga pag-aaral sa behavioral psychology na nagpapakita na ang mga batang nakalantad sa mga negatibong pangungusap tungkol sa pera sa mga unang taon ng buhay ay may mas mataas na posibilidad na humarap sa mga paghihirap sa pananalapi sa kanilang pagtanda. Ito ay tulad ng utak ay naprograma upang palaging mamuhay sa limitasyon. At ang tanging paraan upang malampasan ito ay sa pamamagitan ng reprogramming. Walang ibang paraan. Kung patuloy kang susubukan na magtrabaho ng higit pa, magsikap ng higit pa, nang hindi binabago ang iyong paradigma, patuloy kang ikot. Iyon ang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Lumipat ako mula sa isang trabaho patungo sa isa pa, sa pag-aakalang ang problema ay ang sweldo, at hindi ito kailanman. Sa tuwing tataas ang pera, tataas din ang problema. Ito ay tulad ng mayroong isang hindi nakikitang kisam sa aking ulo, at sa tuwing sinusubukan kong lampasan ito, may mangyayari upang hilahin ako pabalik. Sa makatuwid, ang unang hakbang ay ang pagkilala. Ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang amo, hindi ang krisis, ito ang paradigma. Ang pangalawang hakbang ay ang pagpapasya, handa ka bang magbago? Handa ka bang tanungin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa pera? Dahil ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag ang desisyon ay ginawa ng totoo. Bago mo isipin na ito ay isang murang pag-uusap na nagpapasigla, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang sinasabi ko sa iyo dito ang siyang naglabas sa akin mula sa pagkalugi, mga utang, kahirapan, at inilagay ako sa isang landas ng kasaganaan na tumatagal hanggang ngayon. At maaari itong gawin din yon para sa iyo kung papayagan mo. Napag-isipan mo na ba kung bakit, kahit na alam mo kung ano ang kailangan mong gawin upang kumita ng mas maraming pera, hindi mo lamang ginagawa? Bakit ka nag-aatubiling tanggapin ang alok ng mas magandang trabaho? Bakit mo ipinagpaliban ang pagsisimula ng proyekto na maaaring magpabago sa iyong buhay? O mas malala, bakit sa tuwing makakatanggap ka ng dagdag na pera, humanap ka ng paraan upang gastusin ang lahat na parang susunugin ng pera sa iyong bulsa? Ito ay hindi kawalan ng talino, ni kakayahan, lalong hindi katamaran. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim, hindi nakikita ng iyong mga mata, subalit napakalakas, ang mga emosyon at paniniwala na nakaugat sa iyong subconscious tungkol sa pera. Umabot ng maraming taon bago ko ito naunawaan. Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na inuulit ang mga pattern na nagpapanatili sa akin na bangkarote. Kapag ako ay kumikita ng kaunti pa, nakaramdam ako ng kakaiba, hindi komportable, na parang hindi ito para sa akin. Ito ay tulad ng mayroong isang emosyonal na kandado na nagpilit sa akin na bumalik sa parehong antas tulad ng dati. At alam mo ba ang pinakakakaiba? Mayroong isang teknikal na pangalan para dito. Tinatawag ng mga psychologist na financial thermostat. Isang konseptong napatunayan sa mga pag-aaral ng neuroscience na nagpapakita na, tulad ng thermostat ng iyong bahay na nagpapanatili ng temperatura sa loob ng isang tiyak na limitasyon, pinapanatili ng iyong isipan ang iyong buhay sa pananalapi sa loob ng isang pattern na itinuturing nitong ligtas at pamilyar. Kung susubukan mong kumita ng higit pa sa pattern na ito, ang iyong subconscious ay lilikha ng mga sitwasyon upang hilahin ka pabalik. Ilang beses mo nang nakita ang isang tao na nanalo sa loterya at ilang taon pagkatapos ay mas masahol pa kaysa dati. Nangyari ito kay Michael Carroll sa United Kingdom. Nanalo siya ng katumbas na 10 milyong piso sa loterya, at sa loob ng mas mababa sa 5 taon, nawala ang lahat. Mga party, mapusok na pagbili, mga desisyon sa pananalapi na ganap na irresponsable, dahil ang kanyang paradigma, ang mental thermostat, ay naprograma para sa kahirapan. At pakinggan mo, napagdaanan ko rin yon, ngunit sa ibang paraan. Nang magsimula akong magbigay ng mga panayam at ang aking unang mas mataas na tseke ay nagsimulang dumating, hindi ko mapigilan ang pera. Nakakita ako ng dahilan upang gastusin ang lahat. Mayroong isang pagkakataon na nakatanggap ako ng isang bayad na tila malaki sa akin sa panahong iyon. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Bumili ako ng isang gamit na kotse na hindi ko naman kailangan, upang maging masaya sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik sa parehong paghihirap tulad ng dati. Sa sandaling iyon, wala akong ideya na sumisigaw ang aking subconscious. Hoy Bob, bumalik sa iyong karaniwang antas, hindi ka pa handa para sa higit pa. At marahil ay napagdadaanan mo rin yon.
Maaaring sa tuwing lilitaw ang isang pagkakataon na kumita ng higit pa, magsimula kang makaramdam ng isang kakaibang takot, isang pagkabalisa, isang pakiramdam na magiging mali ang lahat, at tuluyang sinasabotahe ang lahat. Ang pagharang na ito ay emosyonal. Ito ay nakakabit sa mga karanasan na mayroon ka sa pera mula pagkabata. Marahil ay lumaki ka na naririnig ang iyong mga magulang na nag-aaway dahil sa mga bayarin. O narinig ang mga pangungusap tulad ng, marumi ang pera, hindi mabuti ang mayayamang tao, kung gusto mo ng pera, kailangan mong maghirap ng husto. Ang bawat isa sa mga pangungusap na iyon ay tulad ng isang ladrilyo na nagtatayo ng isang pader sa loob mo. Isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa iyo na sumulong. Narito ang isang kawili-wiling datos, natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge, na hanggang sa edad na 7 taong gulang, ang karamihan sa mga paniniwala sa pananalapi ng isang tao ay nabuo na. Nangangahulugan ito na, ngayon, sinusubukan mong harapin ang pera gamit ang mga konsepto na nilikha ng isang 7 taong gulang na bata. Sa makatuwid, hindi sapat na magbasa lamang ng mga libro sa pananalapi, manood ng mga motivational na video, o gumawa ng mga kalkulasyon at spreadsheet. Hanggat hindi nagbabago ang iyong emosyonal na paradigma, maaaring lumitaw ang pera, ngunit dumulas ito sa iyong mga kamay tulad ng buhangin. Kaya pakinggan mo ako, ang unang hakbang ay ang magkaroon ng kamalayan sa mga emosyong ito. Sa tuwing isipin mo ang pera at makaramdam ng takot, pagkabalisa, o kahit nagalit, huminto, huminga ng malalim, at tanungin ang iyong sarili, saan ito nanggaling? Totoo ba talaga ito? O ito ay isang refleksyon lamang ng isang lumang paradigma na natutunan ko nang hindi ko namamalayan? Ginugol ko ang maraming taon sa pagsasabotahe sa aking sarili, hanggang sa araw na nagpasya akong harapin ito ng direkta. Nagsimula akong magsulat ng mga bagong pahayag, paulit-ulit sa aking sarili araw-araw na ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali, nakarapat-dapat ako sa kasaganaan, at kaya kong pamahalaan ang malalaking halaga ng may karunungan at balanse. Hindi ito madali sa simula, ang aking subconscious ay lumaban, ngunit sa pamamagitan ng pag-uulit at emosyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. At iyan mismo ang kailangan mong simulan gawin ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil hanggat patuloy mong pinapakain ng takot, patuloy na tatakas ang pera sa iyo. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay sa pananalapi ay nangyari nang matuklasan ko na ang tanging paraan upang baguhin ang aking mga resulta ay ang muling pagprogram ng aking paradigma. Gaano man ako magsikap, hanggat hindi ko binabago ang imahe na mayroon ako sa aking sarili tungkol sa pera, ang lahat ay nananatiling pareho. Sa makatuwid, ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na ganap na nagpabago sa direksyon ng aking kwento, ang kapangyarihan ng malay na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong mental na programa. Naaalala ko ang isang yugto kung saan ako ay lubos na nalubog sa mga utang, walang pag-asa, at may isang pagpapahalaga sa sarili na nasa sahig. Ito ay sa sandaling ito na nakilala ko ang isang simpleng konsepto, ngunit lubhang makapangyarihan, lumikha ng isang bagong nangingibabaw na ideya sa isip sa pamamagitan ng araw-araw na pag-uulit. At kapag sinabi kong pag-uulit, hindi ito isang bagay na passive, walang emosyon. Ito ay isang buhay na pag-uulit, na may damdamin, na may layunin, na parang ang bawat salita ay may kapangyarihan na baguhin ang aking katotohanan, dahil sa totoo lang, mayroon talaga. Kaya, nagsimula ako ng isang proseso na maaaring mukhang kabaliwan sa marami. Kumuha ako ng isang kwaderno at araw-araw, isinusulat ko ng 100 beses ang parehong positibong pahayag, palaging sa kasalukuyan. Palaging na parang iyon ay isang ganap na katotohanan. Ang una kong pinili ay, ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon na ang pera ay dumadaloy sa akin sa lalong lumalaking dami, mula sa maraming mapagkukunan, sa isang patuloy na paraan. 100 beses sa isang araw. Araw-araw. Nang walang pagkabigo. Walang dahilan. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga unang araw? Sumisigaw ang aking isipan na ito ay katawa-tawa. Naririnig ko ang isang panloob na boses na nagsasabi, Bob, sinasayang mo ang iyong oras. Hindi ito gagana. Tignan mo ang balance ng iyong account, tingnan mo ang mga overdue bill sa iyong mesa. Ngunit nagpatuloy ako. Dahil alam ko na yon ang tanging paraan upang masira ang lumang programa. At iyan mismo ang gusto kong gawin mo. Pumili ng isang pahayag na kumakatawan sa kung ano talaga ang gusto mong maranasan. Laging isulat sa kasalukuyan na parang nangyayari na. At ulitin, ulitin, at ulitin hanggang sa magsimulang tanggapin ng iyong isipan ang bagong ideya bilang totoo.
Marahil ay iniisip mo, ngunit Bob, ito ay pagsulat lamang ng mga parirala. Paano nito babaguhin ang aking katotohanan? At sasagutin kita ng isang datos na hindi alam ng maraming tao. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng London na ang utak ng tao ay nangangailangan ng hindi bababa sa 66 na araw ng pare-parehong pag-uulit upang lumikha ng isang bagong neural na koneksyon na sapat na malakas upang palitan ang isang lumang gawi. Ito ay pisyolohiya. Hindi ito mahika, ito ay siyensya. Nakita ko itong nangyari sa aking sariling buhay, at sa aking mga mag-aaral din ang mga tao na hindi makapag-ipon ng kahit isang sentimo, na namumuhay ng lampas sa kanilang credit card, at pagkatapos mag-apply ng diskarteng ito ng seryoso, ay nagsimulang makaakit ng mga bagong pagkakataon, upang magkaroon ng kalinawan sa mga desisyon sa pananalapi, at ang pinakamahalaga, upang baguhin ang kanilang sariling pag-ugali tungkol sa pera. Naaalala ko ang isang kliyente na lumapit sa akin ng desperado. Siya ay may utang, may masamang pangalan, walang pag-asa. Nagsimula siyang isulat ang parehong pahayag na ginamit ko, at sa mga unang linggo, tinawagan niya ako na nagsasabi na tila lumalala ang lahat. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy, na magtiwala sa proseso. 2 buwan pagkatapos, nakakuha siya ng isang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, muling nakipag-ayos ng kanyang mga utang, at nagsimulang mag-ipon sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi ito pagkakataon, ito ay mental reprogramming sa aksyon. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng direkta sa iyo. Ilang beses ka nang sumuko sa isang bagay sa unang linggo dahil lamang sa tila mahirap? Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay sa pananalapi? Kung gayon, harapin ito bilang isang hindi maipagpaliban na pangako sa iyong sarili. At kung gusto mong seryosohin ito, narito ang aking personal na hamon sa iyo. Sa susunod na 30 araw, pumili ng isang solong positibong pahayag tungkol sa pera at isulat ito ng 100 beses sa isang araw. 100 beses. Walang dahilan. Walang paglaktaw ng mga araw. Hindi ginagawa ng kalahati. Kung gagawin mo ito, na may emosyon, na may focus, na may layunin, ginagarantiyahan ko sa iyo na malapit mo nang mapansin ang mga banayad na pagbabago, at pagkatapos, malalaking pagbabago. Dahil ang buhay ay laging tumutugon sa kung ano ang nakaukit sa pinakamalakas na paraan sa iyong subconscious. Sa puntong ito, marahil ay nagtataka ka pa rin kung ang lahat ng ito ay talagang gumagana para sa anumang bahagi ng buhay. O kung ito ay isang magandang teorya lamang na inilapat sa isang tiyak na kaso tulad ng paggising ng mas maaga o pagkita ng kaunti pang pera. Kung gayon, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na marahil ay hindi mo pa napag-isipan. Ang proseso ng pagbabago ng paradigma ay gumagana para sa ganap na anumang resulta na gusto mong baguhin. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong pananalapi, ang iyong kalusugan, ang iyong mga relasyon, o ang iyong karera, ang pamamaraan ay pareho. Ang nagbabago lamang ay ang pangwakas na layunin na gusto mong makamit. At alam mo ba kung paano ko ito natuklasan? Ito ay noong nagpasya akong subukan ang prosesong ito sa labas ng larangan ng pananalapi. Sa loob ng mahabang panahon, isa sa aking pinakamalaking kahirapan ay ang pagkakaroon ng disiplina sa oras ng paggising. Maaaring ito ay tila isang maliit na bagay, ngunit sa katunayan, ito ay nakakaapekto sa aking buong pagiging produktibo, aking mga pangako, aking mga pagpupulong. At dahil dito, aking mga kita. Palagi kong itinatakda ang alarm clock, at nang walang pag-isip, pinipindot ko ang snooze button. Ito ay inuulit araw-araw. At gaano man ko alam ang kahalagahan ng paggising ng maaga upang magkaroon ng isang mas produktibong araw, ang lumang gawi ay ganap na naghari sa akin. Kaya, inilapat ko ang parehong pamamaraan na ginamit ko upang baguhin ang aking paradigma sa pananalapi. Pumili ako ng isang napaka-espesipikong pahayag sa kasalukuyang panahon na parang iyon ay ang aking katotohanan. Ang parirala na isinulat ko ng 100 beses sa isang araw ay, ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon na, sa sandaling ako ay nagigising, bumabangon ako agad sa kama at sinisimulan ko ang aking araw ng may lakas. Sa mga unang araw, pinagtatawanan ako ng aking talino. Iniisip ko, Bob, anong kalokohan, ikaw ay higit sa 40 taong gulang at nagsusulat ng parirala ng bata. Ngunit nagpatuloy ako. Nagtiyaga ako. Umabot ako hanggang sa wakas. At ang resulta? Sa loob ng ilang linggo, ang lumang gawi na pindutin ang snooze button ay nawala. Ito ay otomatiko. Binubuksan ko ang aking mga mata at bumabangon ako. Walang negosasyon. Walang panloob na pag-uusap.
Ang malaking aral sa likod nito ay na ang paradigma, anuman ito, ay umiiral lamang dahil ito ay pinakain sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-uulit at emosyon. At ang tanging paraan upang palitan ang isang lumang ideya ay ang pagtatanim ng isang bagong ideya na may higit na kasidhian at pagiging pare-pareho. At ito ay totoo rin sa iyo. Kung mayon ang iyong hamon ay hindi ang paggising ng maaga, ngunit ang pagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang tawag sa pagbebenta, upang makipag-ayos ng pagtaas ng sweldo, upang magsimula ng isang proyekto na palagi mong ipinagpaliban. Ang ugat ng problema ay pareho, isang lumang paradigma, luma na kumokontrol sa iyo. Marahil ay nagtataka ka, ngunit Bob, bakit ako nakakaramdam ng napakaraming pagtutol na magbago, kahit na alam ko kung ano ang kailangan kong gawin? Ang sagot ay simple, ang iyong subconscious ay napupuot sa mga pagbabago. Ito ay dinisenyo upang panatilihin ka sa comfort zone, kahit na ang zone na yon ay isang lugar ng kakulangan, takot, at pagkabigo. Mayroong mga pag-aaral sa larangan ng behavioral neuroscience na nagpapakita na ang utak ng tao ay tumutugon sa mga pagbabago na may parehong antas ng stress na haharapin nito sa harap ng isang tunay na pisikal na banta. Kaya't nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pagdududa, kahit na pagkabog ng puso kapag iniisip mong gumawa ng isang bagay sa labas ng iyong karaniwang gawain. Ngunit narito ang lihim, kung ulitin mo ang bagong ideya ng sapat na beses, na may emosyon, na may kalinawan, na may pagiging pare-pareho, muling isaayos ng iyong utak ang iyong pattern ng pag-uugali. Hindi ito mahika. Ito ay biology. At alam ko na marahil ay naghihintay ka ng isang kahanga-hangang solusyon, isang bagay na instant, na parang ito ay isang mahiwagang kilos. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa maliliit na pang-araw-araw na pagpapasya, na naipon ng may pagiging pare-pareho. Kaya ngayon tinatanong ko sa iyo, ilang beses mo pang hahayaan ang lumang paradigma na kontrolin ka? Ilang taon pa ng buhay ang iyong ibibigay sa programang ito na nagpapanatili lamang sa iyo na nakakulong? Ano man ang resulta na gusto mong baguhin, ang daan ay pareho. Magsimula ngayon. Piliin ang bagong ideya na gusto mong itanim sa iyong isipan. Isulat, damdamin, ulitin, hanggang sa ito ay maging mas malakas kaysa sa lumang kwento na iyong sinasabi sa iyong sarili. At upang tapusin, sinasabi nila na ang sinumang gumawa ng desisyon na baguhin ang isang paradigma ngayon ay tumitingin sa likod pagkatapos ng ilang buwan at nagtatanong sa sarili, bakit hindi ko ito sinimulan dati? Ang tunay na dahilan kung bakit wala ka pa ring perang ninanais ay hindi kailanman nasa labas, palagi itong nasa loob mo at may pangalan, paradigma. Hanggat hindi mo binabago ang panloob na programa na ito, ang mga resulta ay mananatiling pareho, gaano man ka magsikap, magpilit, o subukan ang mga bagong diskarte. Ngayon na alam mo na ito, malinaw na mayroon kang kapangyarihan na kontrolin at lumikha ng isang bagong katotohanan sa pananalapi, simula sa maliliit na aksyon na tila simple, ngunit mayroon silang isang napakalaking epekto sa pamatagalan. Kung gusto mong patuloy na umakyat sa isa pang hakbang sa iyong ebolusyon ng karunungan, upang maging hindi bababa sa 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon, alam mo na, ang susunod na video ay naroroon sa screen, handa na upang dalhin ka pa sa malayo. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon, at inaasahan kita sa susunod na video.